May pananagutan ba o wala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pahayag na hindi niya sasabihin kung nasaan si Pastor Apollo Kibuloy? Gustong malaman ng PNP kung biro lang ang pahayag. Pero ayon sa kanyang dating Executive Secretary, hindi nagbibiro ang dating Pangulo. Saksi si Jonathan Andal. Alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pinaarestong si Pastor Apollo Kibuloy na wanted sa mga kasong sexual abuse at human trafficking. Papag-aralan muna po ng mga abogado po ng PNP if those statement may constitute obstruction of justice or just a simple words taken out of context. Gusto raw makuha muna ng PNP kay Duterte ang buong konteksto ng kanyang pahayag para malaman kung nagbibiro lang ito. Kailangan nating makausap sir kung sino yung mga kausap niya during that time. Ito ba ay sinabi niya parang just to tease yung mga kaharap niya o is just a joke lang po? Pero hindi nagbibiro niyan si Duterte ayon sa kanyang dating Executive Secretary na si Salvador Medjaldea. Sabay paalalang abogado rin ng Pangulo na pwedeng igiit ang attorney-client privilege o yung nagpuprotekta sa pagiging confidential ng napag-usapan ng isang abogado at kanyang kliyente. Si Duterte ang administrador ngayon ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Sabi ng isang legal expert, walang pananagutan sa batas si Duterte dahil lang ayaw niyang sabihin kung nasan si Kibuloy. Hindi rin anya ito maituturing na obstruction of justice lalo't wala namang kaso at wala sa korte ang dating Pangulo. Wala hong obligasyon para sa kanya na sabihin kung saan. Puwera na lang kung siya'y nautusan ng korte na sabihin. Pero nakikiusap ang PNP, makipagtulungan sana sa pulisya kung may impormasyon sa kinaroroonan ni Kibuloy o kung sinong nagkakanlong sa kanya. Nire-remind po natin at paalala na maaari may kaharapin po silang mga kakampatang kaso po. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Makikibahagi ang BTS superstar na si Jin sa 2024 Paris Summer Olympics. At ano nga ba ang song cover ni Jillian Ward na inulan ng papuri? Ating saksihan. Sa totoo nga, yun yung gusto niya mangyari kasi napakasama ng ugali niya. Pero wait, break muna tayo kay Doc Annalyn mula sa Abot Kamay na Pangarap dahil mabibigat man ang eksena sa set, nagawa pa ring i-flex ni star of the new gen, Jillian Ward, ang kanyang singing voice sa loob ng isang dressing room. Practice lang muna yan, pero ang fans humanga agad sa aktres dahil sa kanyang boses. Sabay na dumating sa premiere night ng pelikulang Kumantong, ang couple na sina Sian Lim at Iris Lee. Rumampa rin sila sa red carpet na tila magka-holding hands. Si Sian ang mismong nag-direct ng pelikula at umaasa siya sa suporta ng mga manonood. History in the making ang nakatakdang event ni Jin ng BTS. Ayon sa ilang Korean reports, si Jin ang naka-assign para humawak ng torch ng South Korea sa 2024 Paris Summer Olympics. Very excited na agad ang ARMY sa balita. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Umapaw ang tubig dagat sa Barbados sa gitna ng pananalasa ng Hurricane Beryl. Nalubog sa baha ang ilang bahay, sasakyan at mga pasyalan. At sa Grenada, halos tangayin ng malalakas na hangin ang mga palm tree. Ang lawak na sakop ng bagyo nakuhanan mula sa International Space Station. Isa ang naitalang nasawi sa Grenada at dalawa sa St. Vincent and the Grenadines. Nasa mananalasa rin ang Category 5 na bagyo sa Jamaica at Cayman Islands ngayong linggo. Explosive ang mga palaro sa England. Ang batuhan ng itlog at ang pagbasag ng itlog sa ulo. Here we go. 3, 2, 1. Egg Russian roulette ang tawag dyan. Tig-anim na itlog ang babasagin sa ulo ng dalawang contestant. At ang unang makakuha ng hilaw na itlog, ay talo. Main event ang batuhan ng itlog kung saan dapat hindi ito mabasag.
Three-time world champions ang nanalo ngayong taon. Umabot na mahigit 50 metro ang pagbato at pagsalo sa itlog nang hindi ito nababasa. May massage day para sa isang fur baby sa Antipolo. Sa Bukidnon naman, nakatutuwa ang reaksyon ng mga asong caught in the act. Ating saksihan. Huli pero hindi kulong ang mga asong ito sa Bukidnon. Natulala tuloy sila habang papalapit ang kanilang fur mom. Eto nga't parang nakikipaglaro pa ng tagu-taguan. Where na you? Dito na mi. At dahil booking na rin naman, lumapit na sila at nakipagkulita. Ayon sa fur mom na si Sheena, madalas namang nasa loob ng bahay ang mga alaga. Pero dahil mapauraan, nabubuksan nila ang gate para maglaro sa labas. Kaya tuwing pauwi si Sheena galing sa trabaho, ang mga aso niya sumasalubong kahit walang pasalubong. Deserve ang round of applause. It's massage day naman para sa 1-month-old na chihuahua na si Penny. Iyak daw kasi siya ng iyak at hindi makatulog dahil sa sakit ng tiyan ayon sa fur mom na si Hannah. Pero no worries dahil may epektibong teknik. Pahiran siya ng massage oil. Veterinaryo ang nagrekomenda nito, sabi ni Hannah, kaya nagagamit din nila sa iba pa nilang fur babies. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mukhang nakaka-relax nga. Oo nga, gusto ko rin nata. May massage oil dyan. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.